Makabansa 2, Quarter 4, Week 2. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 4, Week 2, Day 1. Ang mga miyembro ng pamilya. Mga kasanayang pampagkatuto na ipapaliwanag ang konsepto ng pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay! Family Finger Activity. Gamit ang template na makikita sa Learning Activity Sheet, kulayan at gupitin ang mga puppet finger at bumuo ng isang maikling presentasyon ng inyong pamilya. Ipakilala ang miyembro ng inyong pamilya gamit ang mga finger puppet. Ang layunin ng ating aralin ay naipakikilala ang mga miyembro ng pamilya at nakagagawa ng family tree. Pamilya, pinakamaliit na unit ng lipunan. Gamit ang finger puppet, ilalarawan na mag-aaral ang bawat miyembro ng pamilya. Tatay, nanay, ate, kuya, bunso at iba pang miyembro ng pamilya. Ang pamilya ang nagsisilbing pangunahing unit ng lipunan kung saan natututo ang mga individual na mga pangunahing halaga, kaugalian at asal. Miyembro ng pamilya at kanilang tungkulin. Ama o tatay. Ang ama ay ang lalaking magulang na nagbibigay ng pangangailangan ng pamilya, gumagabay at nagtuturo sa mga anak. Ina o nanay. Ang ina ay ang babaeng magulang na nag-aalaga ng tahanan, nagbibigay ng pagmamahal at nagtuturo rin sa mga anak. Ate. Ang ate ay nag-aalaga at nagtuturo sa mga nakababatang kapatid, tumutulong sa magulang tulad ng gawaing bahay. Kuya. Ang kuya ay nagbibigay ng proteksyon sa mga nakababatang kapatid at tumutulong din sa magulang. Bunso. Ang pinakabatang anak sa pamilya. Sumusunod sa mga nakatatandang kapatid at mga magulang, tumutulong din sa mga gawaing bahay. Narito pa ang iba pang mga miyembro ng pamilya. Lolo at lola, tito at tita, pinsan, biyanan, magulang at apo. Bilang isang pamilya, tungkulin ng bawat miyembro na magbibigay ng pagmamahal, suporta at tumulong sa gawaing bahay. Sa ganitong paraan, ang pamilya ay magiging isang masaya at matatag na unit na may pagmamahal, respeto at pagkakaisa sa bawat isa. Panuto. Isulat ang mga pangalan ng miyembro ng iyong pamilya sa larawan na nakalagay sa ibaba. Ilagay sa ibaba ng pangalan kung kaano-ano mo sila katulad ng nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, tiya, tiyo o pinsan. Maaaring palayaw ang ilagay kung hindi mo alam ang totoo o buo nilang pangalan. Day 2. Pagmamahalan at pagkakaisa bilang konsepto ng pakikipagkapwa sa pamilya.
Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang pagmamahalan at pagkakaisa bilang konsepto ng pakikipagkapwa sa pamilya at nakakapagbigay ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Basahin natin ang isang kwentong bayan mula sa Luzon. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang pamilya ni Lacandanao. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa ilalim ng pamumuno ni Lacandanao, may isang pamilya na kilala sa kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang pamilya ng Dato Amang ay binubuo ng kanyang asawa na si Diwata Lira at ang kanilang tatlong anak, si Hiraya, Bagani at Mayumi. Isang araw, dumating ang isang matinding bagyo na sumira sa kanilang tahanan at kabuhayan. Ang kanilang mga pananim ay nawasak at ang kanilang mga alagang hayop ay nawala sa baha. Sa gitna ng trahedya, nawala ng pag-asa ang maraming pamilya sa kanilang nayon. Ngunit sa halip na magpadala sa lungkot, nagtulungan ang pamilya ni Dato Amang upang makabangon muli. Si Hiraya, ang panganay, ay nanguna sa pag-aayos ng kanilang bahay. Si Bagani naman ay nanghuli ng isda upang may makain sila. Samantala, si Mayumi at Diwata Lira ay tumulong sa iba pang pamilyang naapektuhan ng bagyo. Dahil sa kanilang pagkakaisa, nakabangon ang kanilang pamilya at ang buong nayon. Napansin ni Lacandanao ang kanilang kasipagan at pagmamalasakit sa iba, kaya't binigyan nila sila ng bagong lupain upang muling makapagtanim at makapagsimula. Ilarawan ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Dato Amang, Diwata Lira, Hiraya, Bagani at Mayumi. Sila ay masisipag, nagmamahalan at nagkakaisa. Paano ipinakita ng pamilya ni Dato Amang ang kanilang pagmamahalan at pagkakaisa sa gitna ng trahedya? Ipinakita ang kanilang pagmamahalan at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagtutulungan sa gitna ng trahedya at problema. Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagharap sa mga pagsubok ayon sa kwento? Ayon sa kwento, ang pagkakaisa at pagtutulungan ay mahalaga sa pagharap sa mga pagsubok dahil ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga taong dumaraan sa mga ito. Paano inilarawan ng isang pamilya sa kwento? Ang pamilya ay nilarawan bilang isang pamilya na may pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang kwento ng pamilya ni Dato Amang ay nagpapakita na sa anumang pagsubok, ang tunay na pamilya ay nagtutulungan at hindi sumusuko. Ang pagkakaisa at bayanihan ay hindi lamang nagpapalakas ng isang pamilya, kundi pati ng buong komunidad. Ang pamilyang nagkakaisa, kayang lampasan ang anumang pagsubok sa buhay. Ang pakikipagkapwa sa pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang magandang samahan at matibay na ugnayan ng bawat miyembro nito. Panuto, magbigay ng mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa sa inyong mga pamilya. Day 3. Ang konsepto ng paggalang bilang bahagi ng pakikipagkapwa sa pamilya.
Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang konsepto ng paggalang bilang bahagi ng pakikipagkapwa sa pamilya. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagtutulungan, pagkakaisa o paggalang. Art analysis, pagtalakay sa isang sining. Panuto, pagmasdang mabuti ang ipapakitang larawan. Ano ang iyong mga nakikita o napapansin sa larawan? Makikita ang isang bata na nagmamano sa matanda. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa kanya. Paano nagamit ang mga kulay sa larawan? Ginamit ang mga kulay na maiinit upang ipakita ang pagmamahal at katahimikan ng paligid. Anong mga simbolo o tema ang makikita sa larawan? Ang mga simbolo o tema na makikita sa larawan ay paggalang at pagmamahal. Ano ang sinasabi nito tungkol sa pamilyang Pilipino? Sinasabi nito na ang pamilyang Pilipino ay magalang at nagmamahalan. Ano ang iyong opinyon tungkol sa kabuuan ng larawan? Ito ba ay nakapagparating ng magandang mensahe sa lahat ng nakakakita? Ang larawan ay nagpapakita ng magandang mensahe tulad ng kagandahang asal, pagbibigay galang at pagmamahal sa pamilya. Ang larawan na ito ay isang likhang sining na nanggaling sa FEU Art Collection na pinamagatang Pagmamano. Ito ay ginawa ni Araceli Dance noong 1958. Ang sining ay nagpapakita ng kaugalian ng pagbibigay galang sa mga nakakatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Ito ay salitang Espanyol na mano na nangangahulugang kamay. Ito ay katumbas ng kaugalian ng mga Europeo na paghalik sa kamay. Ang kaugaliang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagyuko sa isang nakatatanda at pagbati sa kanya ng mano po at iaabot ang kamay at ilalapat ito sa kanyang noo ng bahagya sa likod ng kamay. Sa likha ni Dance, ilang mga apo ng iba't ibang edad ang nakapila, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ang pagmamano ay isa lang sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa loob ng pamilya. Ang pagpapakita at paggawa ng paggalang sa pamilya ay kumikilala sa halaga ng bawat miyembro nito. Ang pakikinig din ng mabuti sa sinasabi ng bawat miyembro ng pamilya ay isang anyo ng paggalang. Ang paggalang ay isang mahalagang aspeto ng pakikipagkapwa sa pamilya na siya ding nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng isang mapagmahal at maayos na tahanan. Magbahagi ng mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa inyong pamilya batay sa inyong sariling karanasan. Para sa inyong pagtataya, ipakita ang thumbs up kung ang pangungusap ay tama at thumbs down naman kung mali. Number 1. Pagmamano sa nanay at tatay pagdating sa bahay mula sa paaralan. Number 2,
pakikinig at pagsunod sa mga payo at utos sa mga magulang. Number 3, pakipagtalo sa iyong kapatid dahil sa laruan. Number 4, paggawa ng mga gawaing bahay. Number 5, pagpapakita ng pasasalamat sa iyong mga magulang sa mga bagay na kanilang ibinibigay. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng mga kagamitan sa pagguhit. Day 4. Paraan ng pakikipagkapwa sa pamilya sa pamamagitan ng pagguhit. Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang mga paraan ng pakikipagkapwa sa pamilya sa pamamagitan ng pagguhit, na ibabahagi ang kaisipan ng kanyang iginuhit. Panuto, magbigay ng mga halimbawa ng paraan ng pagpapakita ng pakikipagkapwa sa loob ng pamilya katulad ng pagtutulungan, pagkakaisa o paggalang. Narito ang ilan lamang sa mga halimbawa ng paraan ng pagpapakita ng pakikipagkapwa sa loob ng pamilya. Una, pagtutulungan sa gawaing bahay. Tulungan ang mga miyembro ng pamilya sa mga gawain sa bahay tulad ng paglilinis o pag-aayos sa mga gamit. Ikalawa, paggalang sa mga nakatatanda. Igalang ang mga nakatatanda sa pamilya tulad ng pagbigay ng respeto at pagmamano. Ikatlo, pagtutulungan sa mga problema. Tulungan ang mga miyembro ng pamilya sa mga problema tulad ng pagbigay ng payo o pagtulong sa paghanap ng solusyon. Sumulat ng isang salita o parirala na iyong naiisip sa tuwing makikita o mababasa mo ang salitang pagmamahal. Tandaan, ang pakikipagkapwa ay mahalagang aspeto ng pagka-Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan at pakikitungo sa kapwa-tao na may paggalang, malasakit at pagkilala sa kanilang dignidad at halaga. Ang pakikipagkapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, ay gumawa ng sining na nagpapakita ng konsepto ng pakikipagkapwa sa loob ng tahanan o sa pamilya. Gamitin ang mga kagamitan para sa pagguhit na ipinadala kahapon. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!